season po tayo ng Raptor, ano. Ayan, syempre dito pa rin sa I Am Harabas channel. So recap po tayo, no, nung nakarang season 1. So na-witness nyo po kung paano yung buong proseso ng kung paano makarating sa inyong hapag yung isda. Yung isda na binibili natin sa palengke, especially sa mga taga taga city. Yan, taga Maynila, ganyan. Napanood nyo po yung buong proseso. Kasi itong isda talaga namin, mga karabas, ang mga malalaking pangisdaan yung nakakarating sa inyo. Kaya nabanggit ko na special mention kayo ng mga taga city. Kasi kami mga taga probinsya dito, usually yung mga isda dito galing lang sa ilog, galing lang din sa dagat. Sa mga medyo maliliit na mga isda, yung isahan ba, yung isahang tao lang sa isang bangka. So ayun, balikan natin. Na-witness nyo po kung paano yung simula pagkarga ng bato, ng yelo, hanggang sa lumarga na si Raptor sa pangangawil. Na-witness nyo rin kung paano natin hanguin yung mga isda, at kung paano natin ibenta, diba? Hanggang sa sumahod sila. So recap din natin kasi may mga nababasa akong comment, ano, paano daw ba yung hatian sa isda. So although nabanggit ko naman sa ending part ng season 1, ang mga isda po na nahuhuli nila ay binibili ko po yun. Ako po mismo yung bibili sa kanila. Hindi po nila yung pwedeng ibenta sa ibang tao, sa ibang, or sa palengke na sila mismo benta. Hindi po. Kasi po akin yung bangka, yun po yung kalakaran akin po yung bangka. Sagot ko po lahat ng konsumo, krudo, gasolina, bigas, kape, asukal, paulam, basically lahat-lahat ng lahat ng pwede lang gastusin doon. Yelo, sagot ko din. Sagot ko po 'yon. In return, pag nakakahuli po sila, sa akin lang po nila yung pwedeng ibenta. So, ang kalakaran po dito, ang bilihan ng bangka, kasi kwento ko po sa inyo yung kalakaran po talaga dito sa amin, sa lahat ng kaskasan dito, ang bili ng may-ari ng kaskasan sa mga pulahan, yung mamahaling isda pang export, yung primera, tinatawag na primera, ay 150 pesos. Ano po yun, 500 grams to 1 kilo na banahan. Yung lawian naman, yung segunda, kung tawagin natin, ay 100 pesos po yun per kilo. Tapos ay yung banahan pala, kahit anong laki yan, 150 po yung natin, yung bilhin natin sa kanila. Sa pag-classify na pala ng export yun, nagkakatalo. So sa yung mga lawian, kung narinig nyo po, ito lawian, kaya kahuli tayo lawian. Yung kulay pula din po na parang lapu-lapo din, na mahaba yung palikpik sa buntot, mahaba yung buntot niya, lawian po yun, 100 pesos po yun. Yung po ang segunda. Yung tercera po, lahat ng puti na isda, o yung mga lapu-lapong brown na maliliit, yung mga kanuping, yung mga snapper na yan, yung mga malasugi. Ang kalakaran po talaga dito sa amin, 45 pesos po yun per kilo. Binibili ng bangka, 45 pesos. Ako po, ang bili ko mas mataas ng konti, 60 po yung bili ko sa kanila. Kaso ang nangyari ganito, pagbenta ko sa Market 3, yung ibang isda ko po, yung ibang isda na nahuli ni Raptor, binili ko ng 60 pesos, 50 pesos lang po binili sa akin. So kaya po talaga nalugi tayo. Provided sagot pa natin lahat ng yan, bulo na. Sagot pa natin lahat ng konsumo, ano? So daang libo po yung puhunan kada biyahe. Namuhunan po tayo nung nakaraan ng 110,000. Isang biyahe po yun, 110,000. Kaya napagbentahan po ay 100 plus thousand lang. O, diba? Bibilhin ko pa sa kanila yon, yung presyo pa ng isda, less pa yung presyo ng isda, kasi babayaran ko sa kanila yun ng 100 pesos yung lawian, 150 pesos yung banahan, at 60 pesos yung tercera, yung mga ibang isda. Nangyari po,
grabe, nung kinlasify, pakamura. 60 pesos. Ang kuha sa akin dun sa Market 3. Which is pinakita ko rin po sa mga tao natin. Pinakita ko po kila Kapitan, pinakita po sa mga tao kung magkano talaga yung kuha sa akin dun sa Market 3. May 50 pesos, may 60, 70, 80, 100, 120, may 200. Yun po yung mga lawian natin na binili ko ng 150, 100 pesos. Nabili sa akin 200 to 50, ganun lang. So 'di ba? Ano yung tutubuin? Ano yung tutubuin ko? Halos walang tinubo. Talagang talo talaga. Natalo po tayo ng 70,000 plus yung unang biyahe natin. Sana makabawi kasi anyway, sabi ko nga may ibang diskarte kaming gagawin. Instead na ibiyahe namin dun sa Market 3 yung mga murang isda, mga mumurahing isda, dito na lang namin ibibenta nila Mia Sarabas. So plano po namin ilako sa mga barangay. So ganoon na lang para at least makabawi man lang ng puhunan natin. So ganoon talaga pala ganoon talaga yung negosyo na to. Hindi expectation versus reality ako eh. Akala ko nung umpisa laging, "Uy, ganda yan, manalo yan." Yung pala pagdating doon, di ba? Imagine 60 pesos ko binili. Bibilin sa akin 50 pesos. Ang dami kong ginastos po doon sa konsumo. Plus yung bayad pa sa pag-tracking. Pati yung yelo doon, ako pa rin nagbayad noon. So kaya natalo tayo. Anyway, 1 week ago, nagkonsumo po ulit tayo, nagkarga tayo yelo, crudo. Problema ito, lumakas ang ulan, bumagyo po at nagkaroon ng mga subasco. Si Raptor ay nabutan ng lakas doon sa isla ng Ambulong. So nakatakbo muna siya bago siya inabutan ng bagyo, kaya tumago po siya. So nandun po sila ngayon. So nangyari, nagchat si Jmar, wala na daw silang bigas, marami sila pero pang ulam wala na po sila. So dadalhan po natin ngayon ng pang-ulam Tsaka gusto ko rin makita yung sitwasyon, gusto ko makita yung bodega kung ilan yung nabawas sa yelo natin. Kasi syempre, mga karabas, halos 1 week na ngayon na nakatingga siya doon. So nalulusaw po yung yelo kasi nakakonsumo na kami. So ayun, mabuti na lang meron tayong meron akong savior ikukwento ko yun sa susunod na vlog kapag yung nangonsumo na po tayo. So may nagpadala po kasi ng biyaya sa atin kasi nalaman niya na gano'n yung nangyari kay Raptor. So kwento ko po sa mga susunod na episode. Anyway, ngayon papunta po ako ng bayan para mamili ng karne tsaka gulay-gulay. Kasi pagdating doon sa laot, puro isda po yan ang ulam nila, kaya medyo sawa sila sa isda doon. So kaya ngayon, pasawaan muna natin sila ng karne. Nung nakaraan, karne lahat yun, 9 kilo na karne, kaya lang naubos na kasi nga 1 linggo na nakatingga So ulit tayo ngayon, mangungunsum ulit tayo. So yun, kita-kita tayo. Update ako mamaya mga karabas. Isasama ko po yung team dagat sa biyahe doon ng mga pang-ulam ng mga tao natin sa Raptor. So yun, idagdag ko lang mga karabas, may mga nabasa kasi akong comment na sana daw partihan ko rin ng kita sa YouTube yung mga tao natin kay Raptor. Siyempre meron mga karabas, para namang hindi nyo kilala, diba? So yun yung bonus nila every end of the month. So imagine, napakaswerte po ng mga tao natin sa Raptor, sabi nga nila, ngayon na daw sila nakakita ng ganitong kaskasan. Imagine, bayad yung kanilang isda. So yun na po yun sa ibang kaskasan, yun na po yun, babayaran yung kanilang isda, yun na yun. So sa akin po, yung araw nila sa pagpulot ng bato at yelo, binayaran ko pa rin yun kahit pa paano. So, sa ibang kaskasan po walang bayad yun kasi kasama na yun. Ganun, yun yung kalakaran diba? Tapos syempre paulam, merienda, meron tayo niyan. Tapos may pabigas tayo every end of the month. May pabigas po tayo na kalahating kaban sa bawat isa. Tapos meron tayong pa-bonus tuwing birthday month na 1,000. May mga pa-bonus din tayo sa mga pinakamaraming huli.
overall, pinakaraming huling banahan or yung pulahan, meron din bonus dyan. Tapos pagdating po ng time na sumahod na tayo sa YouTube, na compute na natin, eh syempre meron po sila dyan, meron sila dyan, hindi natin susuluhin yan. Meron sila dyan at meron din ng so syempre meron sila dyan mga karabas. Hindi naman pwedeng di ba, hindi naman pwedeng suluhin natin yan. So kaya ayun, sana nasagot ko yung agam-agam sa iba nating mga kaharabas dyan. Nakakala nila walang sahod, di ba? At saka yung bodigero po natin, di ba, napasin nyo si Alvin tsaka si Ricky. Yung bodigero po natin, may additional sahod po yung sila na 2.25 as bodigero per biyahe. Per biyahe po yun na 2.5 per biyahe. So ayun, so, iba rin yung sahod ng kusinero natin, iba rin yung sahod ng makinista, iba rin yung kaparte ni kapitan. So, later on malalaman nyo yung lahat. Kaya abang-abang lang sa channel natin mga karabas. So mas ma-action yung mga susunod kasi nalaman na namin kung ano yung mga things to improve, lalo na sa cameraman natin si Boy Pitik. Mga karabas, dito na po ako sa bukid. Nakapamili na ako kanina ng gulay. Kaya lang ang problema, nag-send ng video si Nice Guy. Hindi po kami makapamangka sa ilog dahil sobrang lumalim uli. Halos apaw yung ilog uli. So medyo delikado at saka hindi po makalabas si Blandina dahil nasa kabilang side siya ng tulay. Hindi siya makalabas dahil bubunggo yung pinaka-pamalong niya. Yung pinaka-poste niya na sa gitna. Bubunggo po sa tulay. Sasanggana siya. Kasi nga malalim yung ilog. So ito, nakapamili na tayo ng mga supply sana. Yan, mga gulay. Yan. Tapos may karne po sa ilalim. 5 kilong karne tayo dyan. Kaya lang ngayon nga hindi tayo makatawid. So baka bukas na lang ng umaga natin itawid papunta sa kanila doon kay Raptor sa isla. So ayun, update namin kayo mga karabas. Ayun mga karabas, kahapon po hindi tayo tayo nakatuloy kasi sobrang lalim pa na tong ilog kahapon. Mabuti na lang kagabi ay huminto na yung ulan. So nahinto na yung pagtaas at tuloy-tuloy na yung bumaba yung yung tubig. So ito po nakaraan hanggang dito yung pre. Saan pre? Hanggang dito hanggang saan dito pre? Malalim dito, ganito kid. Dibdib? Dibdib diyan. Ay grabe. Tubig. Lubog ang mga balay. Ito, yun damage oh. Pero ano na? Yan talaga inagusan no. Hangin. Tara. Makit doon tibag yun Medyo malalaki pa yung alon ngayon mga karabas. Yan lang, wala na supply sila doon. Sila Boy Pitik, sila Kap. Puntahan natin. Sabi mo suring kumusta yung sitwasyon ng may Raptor ba? At ng mga tao doon syempre. Kahapon pati gusto man namin na makapunta. Si Blandina kasi dito nakatali. Dahil malalim yung tubig, puno pa. Hindi makalusot dito. Sumasangga siya dito sa tulay. So kanina umaga, hindi pa rin nice guy. Buti nakamunta pa rin. Ay wala nang abot. Oo. Pinaba. Kung may iba, abot ba yan? Hirap. So isa sa job description ni Nice Guy, isa sa responsibilidad niya dito itong mga bangka. Kaya thank you pre, ingatan mo itong mga bangka natin. Si Blandina, si Harabas, tsaka si Harabas 13. Yun. Sana siya? Yung pula, yung orange. Yun, nakakaya. Maganda pala punduhan dito to pre. Huwag lang matibag ito mismo. Yun lang. Pag natibag ito mismo, yari tayo. Dala. Tayo ng dala kami mga karabas ng life jacket. Di para sigurado. Kahapon kasi sobrang lalaki talaga ng alon. Tsaka itong ilog. Kung titingnan nyo halos puno pa. So anything goes out, safe tayo. Magdala tayong life jacket. Masutin natin yan ha. Hindi yan display dyan. Aray ko. Safe tayo.
Bukas pa yung gabi. Kaya nga eh. Kasama pa naman naman. Buti nga pre, ano na. Paano eh, huminto-hinto na siya. Huminto na yung ulan. Grabe. Tsaka sa Maynila, no? Grabe sa balita. Sa Marikina na Oo, Marikina. Sa... Ang bulong lang mo kasi Ang bulong pre, proper. Gumapang sila papunta dun eh. Pabalik. Sa bulong. Oh, pare nice. So tayo, para safe. Come on. palabas na doon. Ay, yun talaga. So talaga natin yan pre. Okay. Pag Maya mo, dyan tayo maglubog. Uy! Abot. Akin ka. Buah. Kanya naman naman. Put dito. Panukso. Panukso yung ano yan mo. Ikaw gida. Pito-pito ka pa gida. Oo. Okay. Sakto pre ah. Sakto. Hindi, sakto lang. Hindi ko lang ging ano. Sakto pre ah. Sakto. Hindi. Yung ginamit natin kay Romsel eh no? Oo. Ano yun? Gamit natin. Bagay sa'yo mon. Laki-laki ang katawan mo mon. No? Oo. Pugi ay. Pugi. Saan pa sipon nga naman? Ano ba tayo? Baka magpapalot tayo doon na. Wala na ako. Hindi na. Wala.